Magandang araw mga mare, another day, another mini vlogs. Ito nga mga mare yung naging kaganapan kahapon dahil pupunta nga kami doon sa aming kubo dahil meron nga kaming pa-harvest ngayong araw. Bali itong mga mare yung mga daladala ko kapag pupunta nga ako sa aming kubo na hindi ko nga pwedeng makalimutan. At kapag naka-calorie deficit nga tayo mga mare ay hindi nga natin pwedeng kalimutan ang ating food scale kahit saan nga tayo magpunta. At ito nga mga maring si Mister ay may daladalang sprayer dahil pagkatapos nga naming magpa-harvest ay mag-spray nga ulit siya. Dahil ang sabi mga mare ng mga magagaling sa paghahalaman ang pinaka the best time nga daw sa pag-i-spray ay gabi. Alam nyo ba mga mare na wala kaming idea sa paghahalaman pero ang lahat ng ito ay inaral ni Mister para maging maganda ang aming halaman. Kaya naman sa mga nagtatanong nga mga mare kung ano nga ang aming ginagawa sa aming tanim na halaman at kung bakit nga ito ay maganda pa rin kahit matagal na ay ito nga lang ang aming sekreto. Bago natin mga mare pasukin ang isang bagay lalong-lalo na ang paghahalaman, dapat ito nga ay pinag-aaralan at inaalam muna kung paano nga ang proseso. Alamin din natin mga mare kung ano nga ang pinaka the best para sa ating mga halaman lalong-lalo na sa mga fertilizer at syempre sa foliar. Dahil pagkatapos nga namin mga maring malugi do sa una naming subok sa pagtatanim ay talaga naman pinag-aralan na nga ni Mister ng husay kung paano nga ang proseso. Kapag meron nga mga maring ibang tao na nakakakita dito sa aming tanim ay tinatanong nga si Mister kung nag-aral nga daw ito sa agriculture. Huy. Pero ang lahat ng iyan mga mare ay sariling sikap nga lang ni Mister para matutunan nga lang kung ano nga ang mga paraan para mapaganda itong pagtatanim. Hindi rin naman madali mga mare pero syempre nakukuha ni Mister ito dahil sa pagpupursige niya at syempre sa suporta ko rin niya. Ultimo nga mga mare kahit lupa ay talaga namang inaaral ni Mister yan kung ano ngang klaseng lupa ang mas maganda para sa halaman. Anyway, dito nga itinutulungan ako ni Mister sa pagtitinor dahil dumating na din naman yung isang magpipitas. Kung mapapansin nyo nga mga mare ay ako lang ang nagtitinor ngayong araw at wala nga dito yung dalawang pamangkin ni Mister. Kaunti lang naman kasi mga mare ang pipitasin namin ngayon dahil grabe napakababa nga ng presyo ng eggplant ngayon. Kaya naman sabi ko nga mga mare kay Mister ay tulong-tulungan na lang niya ako sa pagtitinor. At dahil mag-i-spray pa nga mga mare si Mister pagkatapos magpa-harvest ay sabi ko ay hayaan na nga lang do sa dalawa ang pag-harvest. Pero hindi pa rin talaga mga mare nakatiis si Mister at talaga naman tinulungan pa rin niya yung dalawang namimitas. Gusto rin kasi mga mare ni Mister na makita niya ang sistema kung ano na nga ang kalagayan ng kanyang mga tanim. Iniikot pa rin nga iyan mga mare ni Mister kahit meron na nga kami ditong mga upahan. Dahil kapag meron nga siya dito mga maring nakita na kakaiba or problema dito sa aming tanim ay talaga namang pag-aaralan na nga niya iyon kung ano nga ang solusyon. At isa pa ay gusto ko nga magpasalamat do sa pinsan ni Mister na talaga namang nandyan din niya kapag kailangan ni Mister ng mga kasagutan. Siyempre walang iba kundi si Boss Michael De Luna na talaga namang napakagaling din niya sa paghahalaman. At maaga nga ako mga maring nagising ngayong araw dahil kailangan ko ring mag-harvest nitong aking upo. Hindi ko na kasi mga maring mailako dito sa aking mga kapitbahay dahil meron na rin nga silang mga kanya-kanyang tanim. Hayaan nyo na nga lang mga mare yung outfit ko nga dyan dahil bagong gising nga ako nung mga oras na iyan. Nasa 5 buwan na nga mga mare itong aking upo na ito kaya naman ay kukunti na rin nga na harvest ko ngayong araw. Baka sa susunod nga mga mare ay wala na akong pambinta at panggulay-gulay na nga lang namin itong mga natitira. Hindi ko na nga mga mare inintindi itong aking tanim na upo dahil matanda na nga yung puno nito at bukod pa doon ay baka nga gamitin na ni Papa itong pinakambalag. Kay Papa kasi mga mare itong aking pinagtaniman ng upo na ito kaya naman inahihiya na rin niya ako. Kaya naman sabi ko nga mga mare ay tatanim na nga lang ulit ako ng panibago. Wala naman ako mga maring naging malaking kapital dito sa upo na ito dahil wala naman akong naging gastos dito. Kaya naman sa pagtatanim ko nga mga mare ng upo na ito masasabi ko na hindi naman ako nalugi dito. O siya hanggang dito na lang mga mare. Maraming salamat. Stay safe. God bless. Bye. Bukas ulit.